Yan, ano bang meron tayo dito? So, first time nyo nakita itong ating dalawang hen, no? Ito yung nangingitlog na po, no? Dalawa. So, ito yung 10 months old and from Cagayan. Ito din, si Orochimaru, no? Orochimaru yung pinangalan ko dito kasi puti. Yan. Parang white cobra. So, ito si Orochimaru is from Cagayan din, no? Sabay lang to sila. Trio yung binili ko. And itong white shamu na to is ipapares natin to kay Uno at saka kay Dos. Pero hindi pa masyadong magaling itong mag-mate. So, ngayon pinapakilala ko muna sa kanya yung mga babae niya, no? Si Uno at saka si Dos yung ipapares ko dito para makapag-produce tayo ng mga giants. Ito naman, saan ko ba ito ipapamate? Itong dalawang hen na to ipapares natin dito kay Sasuke. Yan, isang dark kanawayon. Which is napakahirap din palabasin. Ang puti din po kasi mahirap palabasin at talagang nahirapan din ako sa paghanap nito. Yan. So about naman sa Dumpo White, nakapalabas na rin ako ng Dumpo White, anak ni Quattro, at yung bago kasi nakuha si Quattro is pinamit muna siya, no, ng kinuha kong breeder si Sir Aaron sa kanyang Aspo bloodline. So Dumpo 'yon na solid, no, from Aspo bloodline. Kaya nakapaglabas ako ng pure white na Dumpo. Itong si Sasuke din is Dumpo line at pinares natin dito sa white lineage natin ng mga shamu. Kaya makakapaglabas tayo dito ng mga higanteng puti. Yan. Tapos yung mga Indio Gigante natin, pag may offspring na puto sila ng mga puti, ipapares din po natin sa mga Indio Gigante natin hanggang mapalabas natin ang pure Indio Gigante na kulay puti. Meron din ako ipapakita sa inyo. Ito yung mga future natin na magiging broodcock din. Pero ito ay 4 months old pa lang. Siguro mga 7 to 8 months, doon pa lang ito magagamit. No? So ipapractice pa natin ito kung paano mag-mate. Yan, matatangkad tong dalawang ito, magkapatid po sila, anak po ni Quattro. Yan, no? Mga kanawayon po talaga. And ito yung mga white kanawayon, papakita ko yung susunod, is ang gold kanawayon natin. Meron din po tayo. Susunod na ipapakita ko, itong ating gold kanawayon, which is 3 months old today. Yan. So, ito yung lalaki. And future broodcock din po ito dito sa ating manukan. So, kinagandaan lang dito, this is not pure shamu, kundi 50% lang. Dahil 50% din itong dugo na ito is Indio Gigante, no? From Elrich Farm na binread sa kaibigan kong kolektor. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga ginagamit kong breeders dito sa native chickens natin. Dito sa native chickens natin, meron tayong 3 na rooster na talagang malakas mag-mate dito. And sila yung mga napuproduce or mga papa na napuproduce natin dito ng mga native chickens. So, unahin natin si Alpha. No, siya talaga yung Alpha dito na rooster. Which is, tinimbang ko ito last time, nasa 4.3 kilos. So, napakabigat nitong si Alpha talaga, no? Which is, dinadiet na rin yan. Nasa 100 grams per day lang, no? Normal na pakain. Yan. At next naman, itong si Yellow. Yan. Itong si Yellow, ito yung pangalawa dito. Kung wala si Alpha, ito yung babanat dito sa mga babae. Yan. So, Huluano, Bisaya yan. Yung lulo kasi nito, no? Lulong lulo nila is malaki talaga. Yan. Parang ganito din sa Alpha yung itsura. Yan. Pero mas malaki lang yung lolo nila. Pangatlo naman dito is itong si Orange. Yan. No? Pongka na to yung kulay nito. Hindi ako nagkakamali. Yan. So ito yung pangatlo dito. Yan. By the way, sila po is magkakapatid lang. No, may vlog ako about this 3 na rooster. Bata pa to sila and vinalg ko na sila dahil sabi ko noon ito yung magiging future broodcock ko. Yan, dito sa mga native chickens natin. And yun nga, di tayo nagkamali. Sila talaga. Yan. No? So, 3 po talaga to sila. Yan. Meron din ako pinalaki dito na light Sussex. So, ito transfer na natin to kapag nasa tamang edad na doon sa ating breeding pen number 3. Yan. So, meron din akong sinelect dito na napalabas din natin. Isa yellow ball. Yan. No, ito yung magiging rooster din natin dito soon. No? Selection yan. Yan. Kasi every breeding po may lumalabas talaga na malalaki. Yan, kaya pinipili ko yon and binibreed din natin dito, no? Yung mga lumalabas na mga lalaki, yun yung mga sisiw pa lang, no, malaki na, posible lalaki yon. Yan.
So, yun, pumipili ako doon. Pero hindi lahat, no? Kasi nga malalaki halos yung mga malalaki. Yan. Doon naman sa pagpili ng mga sisiyo na babae, no? Medyo manipis yung katawan, yung mga babae. Dito naman tayo sa mga block Australops natin. Papakilala ko rin sa inyo yung mga ginagamit nating breeders dito. Pero yung isa sa pinakagwapo ko rin dito is nakuha na. Which is, pumayag ako dahil malaki kasi yung deal nun. Una tayo dito kay Longtail. Yan. Ito si Longtail. Longtail yung tawag ko dito dahil tingnan yung buntot niya, no? Yan, mataas po. At isa sa dito sa pinakamalaki na broodcock natin. Yan, bilog yung katawan, no? Solid black yan. And sila may mga asawa din po, parang grupo-grupo din po sila. So, lipat tayo sa iba nating breeder dito na Black Australorps. So, hindi na gaano kadami yung Black Australorps ko. Ito yung pinakamalaki kong brood hen dito, no? Parang mas malaki pa ito siya sa broodcock. Yan, no? Lumabas lang yan sila dito. Parang dalawa to yan sila, no? Pero siya yung pinakamalaki. Susunod natin is si One Eye. So, si One Eye, sikat to dati sa breeding pen number 3, no? Dun sa kabila. Napalabas ko rin din to si One Eye kasi isa lang yung mata niya. Na okay. Yung isa, bulog po, no? Bulag. Isa sa pinakamaganda din dito is itong si Solid Black. Yan, no? Si Solid Black, no? Kapatid niya yung isa sa pinakagwapo din dito. Yan. Mabilog yan and black talaga. No? Color green na nga yung kanyang kulay. Yan. At isa sa pinaka mabagsik na breed dito sa ating Black Australorp production, no? May nilagay ako dito ang Jersey Giant, no? Si ano yan? Si thirdless. Yan, bakit ka ba thirdless? Dahil yung ikatatlong paa niya, no, is pinutulan bilang tanda. Yan. At saka may mga markings yan sa katawan, no. Galing ito kay Jan Skiver. Yan. Jersey Giant, no. May kamahalan nito pero talagang solid na solid yung napapalabas na mga anak nito. Yan. So yung pinakamalaki dito kasi nga Jersey Giant yan. No. And napapares sa mga nagagandahan nating mga babae. Next na pag-usapan natin dito sa ating breeding pen number 3. Yung aking light Sussex. Dati may nakapag-deal nito, no? Tapos, maganda yung deal niya pero talagang ayaw ko dahil medyo mahirapan maghanap ng quality light Sussex. Yan. Dati madami akong light Sussex pero binenta ko rin yung iba. Ito lang yung pinaiwan ko dahil siya yung pinakamaganda. So, doon naman tayo sa kabila. Syempre yung yellow copper natin. Yung na-produce natin dito na hybrids. Siya yung sa lahat ng manok ko, no, kahit Shamo pa, siya yung may pinakamalaking paa. No, parang dinosaur kasi yung paa nito ni yellow copper. Yan, oh, malaki talaga to, no. Lalong-lalo na kapag nakita nyo sa personal, malaki talaga to. Yan. Sunod naman is yung ating CBPR, Barred Plymouth Rock. No. Next naman is yung ating si JG. JG, no, stands for Jersey Giant. Sa lahat ng Jersey Giant ko, no, sa dalawa sila, ito yung pinakamalaki. Yan. So may mga naselect na rin akong anak dito and magiging future breeders din po natin yon, no. Pang-upgrade sa mga native chickens natin, no, and sa other breeds ng ating mga heritage chickens. Yan. Mga Barred Plymouth Rock natin, no. So, yung Jersey Giant natin, siya yung matangkad talaga dito sa mga heritage chickens natin and malaki. Itong si Yellow Copper kasi sa lahat ng bodega, siya yung pinakamalaki. Malaki talaga yung bodega niya. Yan, pero hindi siya matangkad. Itong si JG, yung mga Jersey Giant natin, sobrang solid talaga niyan. And late lang silang fully grown dahil nga malaki talaga sila. No? Kaya tinatawag silang largest chicken in the world. Itong ating Jersey Giant. No? Sa tallest naman, ibang usapan naman yun. Yan. Kino-compare ito sa Brahma. Kaso nga lang yung Brahma, largest siya dahil sobrang kapal din po ng balahibo. And may balahibo yun sa paa. So, kailangan niya ng more proteins. So, kapag dito sa Pilipinas, marami nagsasabi na hindi niya kakayanin yung iba pang mga mabibigat na manok, no. Pero itong
Jersey Giant kasi, no, walang balahibo yan sa paa. No? So, solid yung ano dito kapag sa timbangan, no? Panalo yung buyer tsaka yung breeders or farmers, no? Doon kasi sa Brahma, maraming balahibo. So, masasabi natin kapag for meat production, panalo doon yung breeder, no? Kasi nga dagdag sa timbangan yung yung balahibo kapag sa timbangan. Yeah, so kinocross natin to sila sa iba din nating mga malaking breeds dito. Ito yung pinakamalaki kong hybrid na Black Australorp. Yan. Ito yung gagamitin for meat and egg production. Siyempre, alam ko marami naghihintay dito. Rhode Island Reds. Ang mga Rhode Island Reds natin dito, no, batang-bata pa po. 7 to 8 months. 8 months yung pinakamatanda dito. And yung mga broodcocks natin dito is dapat nasa tamang edad na, no, which is 8 months. Andito si number 1. So, tatlo na kasi yung broodcock ko dito na ginagamit. Yan. So, ito yung may pinakamaraming napuproduce ditong sisiyo. Yan. So, naman itong si number 2. Yan. No? And, syempre, si number 3, siya yung parang others dahil natatakot siya dito kay number 1 tsaka number 2. Ito si number 3. Pero solid na solid din po yung katawan nito. Yan. So, sila yung nagbi-mate dito sa ating mga brood hens. No? And, pero by the way, no, basta ang babae na manok is hindi pa umabot ng 1-year-old, tawag doon is pullet pa. Yan. So, mga pullets pa, yung andito. Yan. And hindi pa sila lahat nangingitlog. Yan. Kasi nga mga bata pa. Yung iba kasi, lumalakas yung mga itlog kapag nasa 8 months pataas na. Ano? Nag-meet na naman. No? So, ito ay si number 3. Yan. No? Siya yung medyo others sa kanilang tatlo. Yan. Kasi natatakot siya dito kay number 1 tsaka number 2. Yan. Pero, sobrang ganda na napupulis nila. And, nakikita nyo naman yung mga breeders natin dito. No? Halos dark colors. No? Vintage or dark mahogany yung tawag dito. Yeah, sa lugar namin. Hindi ko lang alam sa iba. Yan. No? At meron ako ditong naked neck, which is experimentation lang. Yun, no? Si naked neck natin. Yan. Eksperimento lang yan dahil kulay-pula din po kasi yung kulay niya. At pinares ko lang sa Rhode Island. Malalaki din po kasi yung naked neck. Dito tayo sa selection natin. Yan, do not open PNC selection. So, ito yung mga selected natin dito. Hindi ko daw pinapa-open talaga kapag may mga buyers dito. Dahil yung last time na sinelect ko is kinuha. Pero ito ngayon, no, solid na solid po to yung mga kinuha ko dito. Yan, selection to, no. Black Australorps, hybrids, no, Rhode Island Reds. Yan, kompletong-kompleto yan. Magaganda talaga. Yan, no. So, dito na yung anak ng mga Jersey Giant natin. Yan. At ito yung magiging future breeders natin dito sa ating mga breeding pens. Di ba gaganda? Yan. Ito naman yung mga napuproduce ng mga shamos natin. So, kakaunti lang to dahil meron pa dun sa ibang kulungan. Yan. No? Natatangkad po talaga, no? And may napalabas ako ditong white. Yan. No? White. Yan. Ito po yung anak ni Quattro. And halos dito is kanawayan na. Ito mga anak ni Avatar. Dalawa dito anak ni Uno. Dalawa din dito anak ni Dos. Yan, matatangkad. Giants. Ito din, no? Another anak ni Uno at saka anak ni Dos. Dalawa-dalawa sila dito. Tatlong kanawayon ko, mga jutako. Mahirap hanapin to, pero nakuha ko. Yan. Dito naman sa kabila is Giants. Yan. May dahil kanawayon dito. Yan. Pero mas malaki itong isa. Itong pula.